Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin ha. Raul Manuel binigla ang lahat. Kumpirmado na. Pres Marcos at BP Sara di makapaniwala sa nabalitaan. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Balitaan ng Bayan TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Balitaan ng Bayan TV. Yan mga ka-review na. At bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga ka-review natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Balitaan ng Bayan TV. Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pinayuhan si Senator Bato de la Rosa na maghanda-handa na para sa investigasyon ng ICC. Parang kampante si Raul Manuel. Napapayagan makapasok ang ICC para imbestigahan si former President Rodrigo Duterte at kasama po rito si Senator Bato de la Rosa. Sabi po dito sa Manila Bulletin, Kabataan Solon tells Bato to prepare for ICC probe. Mawalang galang na po. Talaga ha? Kailan ba nagkaroon ng galang itong si Raul Manuel? Basahin ko po. Makabayan member Kabataan Party List Representative Raul Manuel has advised a certain senator to brace for the potential entry of International Criminal Court investigators to the Philippines. In a virtual press conference, Manuel respectfully reminded Senator Ronald Bato de la Rosa that he could be implicated in the ICC probe on the previous Duterte administration's bloody war against illegal drugs. Dahil dawit din dito ang isang senador, mawalang galang na po si Senator Bato de la Rosa. Sana maghanda muna siya doon sa ICC investigation. Nabalitaan po natin na sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang balak na namang gawin ay magsimula na naman ng mga hearing sa Senado para maghabi ng mga kwento para i-demonize ang mga kabataang tumututol sa state-sponsored na patayan. The Makabayan stalwart said De la Rosa was the handpicked Philippine National Police Chief when Rodrigo Duterte took over the reins in Malacanang in 2016. The drug war began immediately at the start of the Duterte administration. Dahil hindi po ba itong Makabayan Bloc ang nag-file ng House Resolution number 1393 which sought the Philippine government's cooperation for the ICC investigation on Duterte, kahit na ilang beses nang sinasabi ni President Bongbong Marcos na tapos na ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa ICC. Pero syempre dahil nasa demokrasya po tayo, okay lang. So yan nga po mga ka-review natin, no? Talagang alam nyo, nakikita ko rin kung bakit ginagawa ito ni Raul Manuel, mga ka-review natin, sapagkat pinahiya po siya ni Senator Bato nung hearing about dyan sa sa ROTC na ibalik, di ba mga ka-review natin. Sinasabi niya doon na bakit ayaw ni Raul Manuel, di ba? At kung yun ba talaga ang kagustuhan ng kabataan natin. No, kasi iba po yung sinasabi ni Raul Manuel doon po sa gusto ng mga kabataan, di ba? Kung tatanungin mo po yung mga kabataan natin, parang gustong-gusto nilang ibalik yung ROTC. Kaya nakikita natin kung saan humuhugot itong si Raul Manuel dito sa pagbabatikos niya kaya Senator Bato de la Rosa, mga ka-review natin, no? At saka eto lang mga ka-review natin, ako po nagdududa na nagdududa po ako mga ka-review natin sa kabila po kasi ng pagsasabi ni pagbibigyan ng statement, no? Nagbigyan na ng statement si PBBM about dito mga ka-review natin na hindi nga pwedeng papasukin yung ICC. Ako po may tumatakbo sa isip ko ng mga ka-review natin na kung sinabi na ng Pangulo, mga ka-review natin, bakit patuloy pa rin itong Makabayan Bloc, no? At saka itong Kongreso
itong House of Representative, mga karibyo natin, sa pagtatalakay or sa pagbibigay ng mga statement patungkol po dito or resolution patungkol po rito sa ICC, mga karibyo natin, di ba? Ako po, ito opinion lang mga karibyo natin Baka kasi one day magising na lang po tayo na nakapasok na yung ICC sa bansa natin. Yan po ay opinion lang. Baka kasi mangyari, no? Unahan na lang po natin, di ba? Kasi yun po yung naiisip ko eh. Kasi sa kabila ng sinasabi ng ating Pangulo, hindi sinusunod yung ating Pangulo, mga karibyo natin, di ba? Parang walang hindi pinapansin. Hindi ko alam kung pinapansin naman siguro nila yung Pangulo, pero patuloy pa rin sila sa pagsasalita. Sa bagay, mga karibyo, sabi nga ni Tito Manny, mga karibyo natin, demokrasya, no? Ayan, demokrasya. Dahil nga po sa demokrasya, yan, patuloy pa rin sila sa pagsasalita. Pero ang akin lang, mga karibyo natin, kung ganyan ang ganyan, tapos kung ganyan ang ganyan ang kanilang pag-uusapan dyan sa Kongreso, sa House of Representatives, sayang naman po ang pera, no? Kasi kung ang patutunguhan naman yan ay baliw wala, diba? Kasi sinabi na ng Pangulo, sayang po ang pera ng taong bayan. Kung yan at yan lang ang pagpofokusan ninyo, na alam nyo naman rin ang resulta kung ano maging kakalabasan yan na inyong mga resolution, di ba? Di ba? Parang nasasayang lang yung oras at pera ng bayan natin, no? Di magsampa sila ng mga House resolutions na ganito. Depende ho kasi kung saan kayong panig, ang sasabihin na dami nang namatay during Duterte's war on drugs ay 5,000. Doon naman sa iba, sasabihin, umaabot ng 30,000. March 28 dyan na kaya daw nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC ay dahil natatakot si former President Rodrigo Duterte na siya na ang iimbestigahan ng ICC tungkol dito sa EJK. At sabi nga, nadawit dito si Senator Bato de la Rosa. Kaya ngayon, ang payo ni Raul Manuel kay Senator Bato ay maghanda-handa na. Bakit parang siguradong-sigurado kaya ito Makabayan Black na papapasukin ang ICC dito sa Pilipinas? Dahil ba sa mga bagong pahayag ni President Bongbong Marcos na ang sabi ng iba ay parang bumibigay na daw si President Bongbong at papapasukin na daw ang ICC dito, na ikinagulat nga ng marami. Kung yun lang ang babasahin nyo, yung sinabi ni President Bongbong na understudy pala. So yan, mga karibyo natin, medyo malabnaw talaga, mga karibyo natin, no? Medyo malabnaw yung mga desisyon natin dito. Yung desisyon ng gobyerno kung ganyan, no? Pag sinabi mo na nga hindi na yan, no? Sana magkaroon naman po ng isang salita, di ba? Ang ating gobyerno. Dapat nung una pa lang sinabi nang papasukin na lang, di ba? Wag nang patumpik-tumpik pa. Kung gusto niyo papasukin, sa bagay, mga karibyo natin, malakas talaga yung malakas talaga ang loob ngayon ng Makabayan Black, di ba? Talaga nila ngayon, napakasikat ng Makabayan Black ngayon, mga karibyo natin. Samantalang nung panahon ni ni dating Pangulong Duterte, mga karibyo natin, nagtatago-tago itong mga inayutak na to, di ba? Kasi nga po, malakas po sila kay Speaker Romualdez, no? Alam naman po natin, di ba, about dito sa, yun nga di ba? Oo nga po about dyan sa SMNI, mga karibyo natin, alam naman po natin na yung kalaban ng SMNI Makabayan Black, hindi po ang gobyerno, no? Sa bagay, nasa gobyerno itong mga Makabayan Black, no? Pero sila talaga ang pinupuntirya. Sinasabi ng iba, red tagging, pero nagsimula po naman yung red tagging sa mismo, no? Dito sa House of Representatives, sa mga Makabayan Black. Lumalakas ngayon yung no? Yung loob ng Makabayan Black, mga karibyo natin. Kasi sinusuportahan sila di ba? Ni House Speaker Romualdez. Ito, pag-aaralan kung babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. At kung papansinin po natin, ang binibigyan din po ni President Bongbong Marcos ay ang pagbalik ng Pilipinas bilang miyembro.
yun po ay understudy. Yun po ay pag-aaralan. Pero naninindigan po ang ating presidente na kung papasok ang ICC dito para imbestigahan si then President Rodrigo Duterte at kung sino man ang kasangkot dyan, hindi po siya papayag. Isa na po rito si Senator Bato na medyo nagulat sa pahayag ni President Bongbong Marcos. Sabi po dito sa Philstar Global, Bato surprised by seeming turnaround on ICC, with President Marcos hinting at allowing the country to rejoin the Rome Statute creating the International Criminal Court. Senator Ronald Bato de la Rosa said yesterday that like many other people, he was surprised by the executive's softened stance on the ICC. If the president says categorically that he is allowing ICC to come in and make the investigation, then that is backpedaling, sabi po ni De La Rosa. Kasi nagulat nga daw si Bato de la Rosa nung parang lumalambot si President Bongbong dito sa pagpasok ng ICC sa ating bansa. Although sabi naman ni De La Rosa, he is ready to face any eventuality, but again, rejected the prospect of being investigated or prosecuted by a foreign body for his role as chief enforcer of the Duterte administration's bloody campaign against drugs. Ready to fire, ready to speak, ready to sing, to dance, sabi po ni De La Rosa sa isang interview sa kanya. Tanong kung handa siyang humarap sa ICC probe, De La Rosa said, he is only willing to face the charges on the domestic front and be tried in Philippine courts. I am willing to be tried by the Filipino courts, but by a foreign body, I am not willing. So yan mga karabinato, ang sinasabi po pala dito mga karabinato, yung pagbabalik ng Pilipinas doon sa ICC mga karabinato para maging membro ulit, no, ng ICC. Yeah. Pero mga karabinato, kung di ba, kung nakikita naman natin na useless itong pagiging member ng ICC, mga karibin natin, bakit pa tayo babalik, di ba? Oh. Pilipinas pa rin, di ba? Kung kayo ang tatanungin, mga karibin natin, kailangan ba talaga nating bumalik dyan sa ICC, no? Bumalik ha, hindi yung papasukin sila at imbestigahan, no? Ang dating Pangulong Duterte. Oh, maging membro ulit tayo. Kayo ba mga karibin natin ipapayag? O gusto nyo po ba na bumalik at maging member ulit tayo ng ICC? So yan mga karibin natin, no? Para malaman din po natin kung ano po ang inyong mga, ba? Kasi alam naman po natin na yung iba po sa atin dito ay mga attorney, yung iba, di ba, mga professional. So ano kaya ang, di ba, ano kaya ang masasabi nila dito kung magbabalik tayo? Di ba? Umalis na tayo pero ngayon babalik naman ulit tayo sa ICC mga karibyo natin. So, ano ba? Wala na ba tayong tiwala? Kasi yun yung naiisip ko mga karibyo natin. Wala na ba tayong tiwala sa ating justice system dito sa ating bansa para yung ibang bansa pa ang maglitis kung sino man yung lilitisin, di ba? Pagdating ng panahon, kung sino man yan, di ba? So pareho po sila ng stand ni ex-President Duterte. Willing sila to be tried by Filipino courts. Pero kung ICC, hindi po sila papayag. Nire-respeto naman po ni De La Rosa kung ano man ang magiging desisyon ni President Bongbong Marcos on whether or not to rejoin the ICC. The President is the chief architect of our foreign policy, so it is within his discretion to do that, sabi po ni De La Rosa. I am not the only one surprised. Everybody who heard the statement was surprised. But if he said he will just study the possibility, then it does not cause alarm to us. Totoo po yan. Bakit kagad maa-alarma ang sinabi lang naman ng Pangulong Bongbong Marcos study? At yung pag-aaralan lang po, sa akin pong pagkakaintindihan, ay kung babalik ang Pilipinas to rejoin the ICC. Pero sa tingin ko, papayag man ang Pilipinas na bumalik sa ICC, basta hindi nila iimbestigahan si ex-President Duterte. Kayo, ano sa tingin ninyo? Di ba? Dahil makailang ulit sinabi ni President Bongbong Marcos, natapos na ang usapan natin with the ICC. Dahil sabi nga ni President Bongbong, para sa akin, simple lang naman yung issue na yan. Hindi naman siguro tama na ang tagalabas, ang mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino ang iimbestigahan ng pulis natin, sino ang aarestuin ng pulis natin, sino ang ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama yun. Dapat,
Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI tayo, may DOJ tayo. Kaya nila ang trabaho yan. And that is really where the conflict is. So, andun ang conflict eh. So yan mga karibyo natin, sana siguro kung hindi na narinig or ano ba, nabasa ni Raul Manuel yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo, di ba? Or nabasa nila, narinig nila, pero patay mali siya lang mga karibyo natin, no? At tuloy-tuloy lang sila sa kanilang mga propaganda laban dito sa mga Duterte, no? Wala na mga karibyo natin, no? May nag-comment po kasi sabi niya, mga karibyo natin, sana bago tayo mag-ICC ng ICC, mga karibyo natin, asikasuhin naman daw yung presyo ng mga bilihin, mga karibyo natin, no? Kasi pataas na mga karibyo natin at magpapasko, di ba? Baka yung mga bonus natin, mga karibyo natin, isang plastic lang, di ba? Isang plastic lang ng di ba? Panghanda sa Pasko ang ating mabili. Or hindi tayo makapaghanda, di ba? Well, pero alam niyo naman po ang mga Pilipino, mga karibyo natin, talagang kahit anong hirap ng buhay, no? Palagi po yung naghahanda tuwing Kapaskuhan. Yan, mga karibyo natin, no? Advance na lang kasi December 1 na eh, di ba? Ilang tulog na lang, Pasko na. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Yan wag na naman natin kalimutan, wag na puro muna ko ICC. Yung presyo po, sana matutukan din mga karibyo natin para at least, di ba? Maging masaya talaga ang ating salo-salo. Ayan mga karibyo natin, alright? Alright mga karibyo natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan Balitaan ng Bayan TV.